Hello mga igsoon, dalaygo ng Dios ni ini nga adlaw. Salamat apod sa kahigayunan ngayang gihatag kanato nga diin makadungog na sab kita sa iyang pulong. Pinaagi diri sa atong programang Soaring High in Christ. Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Dalaygon ang Diyos sa iyang pulong atong gibasa mga igsoon. Niini nga adlaw, atong pagkahisgutan ang mahitungod sa the beauty of problem. Ang atong topic is about the beauty of problem. Atong text makita nato diha sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Nagaingon ang pulong sa Dios, og pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Hesus. Kinsa ang gusto o problema dinhi mga igsoon? Moto ka ba igsoon nga sa pagkatao nimo ning kalibutan duna kay kaluha? Pagkatao nimo ning kalibutan nataw pod ang problema. So kita ka na ba og bata nga pagawas niya gikan sa tiyan siyang inahan nagkatawa na siya? A baby cry, and why? Because of problem. Ang bata mga igsoon sa dihang mugawas siya gikan sa tiyan siyang inahan, muhilak kina siya. It is because of problem. Whether we like it or not, problems are part of our lives. Parte na sa atong kinabuhi ang problema. Sa pagkatao nato nining kalibutan, gikaluhaan na ta og problema. Now, what is problem mga igsoon? Before that, tan-aw no na nato, dunay upat ka importanteng pulong mahitungod sa problem. Unsay nalambigit ni ining problema mga igsoon. Ang problem, it is an obstacle to a goal nga kinahanglan malampasan. It is an impediment, no? Obstacle na siya nga kinahanglan dapat nimo nga ilampuson or kinahanglan dapat kang magmadaugon. Ug dunay upat ka importante nga mga pulong mahitungod sa problema. Ang una, ato una nga ibalik mga igsoon. Okay. Upat ka importante nga mga pulong mahitungod sa problem. The first one is difficulty. Walay problema nga sayon mga igsoon. Lisod gayod ang problema. Kung maghiskot ang problema, kalisod gayod na siya. It is a difficulty or it is a challenge or hagit or any situation that invites resolution. So kung may tag-challenge mga igsoon, usa na kahagit sa atong kinabuhi, kanang mga problema nga atong maagian. Kung may tag-difficulty mga igsoon, it is a difficulty that has to be resolved or dealt with. Kinahanglan nga atong atubangon, mga kalisod nga kinahanglan atong atubangon og mga hagit nga kinahanglan usab nga atong atubangon. Mao na siya ang problema mga igsoon. It is a challenge. Unya, number 3, it is also a question. Kung maghiskot ang problema, pangutana na mga igsoon, why? Nganong sa ako pamangyod nahitabo? Nganong nahitabo mani? Nganong nga ingon ani man ang kahimtang nako? Question, no? It is a question to be answered. Any question or matter involving doubt, uncertainty, or difficulty, no? Pangutana nga nagkinahanglan og tubag. Mao na ang problema mga igsoon. Why, no? Why it happens to me? Why it happens in my family? So it is a question. Og dili lang kay question na siya, kung maingon tag question, problem, there is also a solution. Ang matag problema mga igsoon, doon na gayud ka na siya ay solusyon or kasulbaran. So, upat ka importante nga butang mahitungod sa problem. Difficulty, challenge, question, and solution.
So mao ni siya ang atong na-observe nga upat ka mga pulong about problem. Pero the best definition of problem is unsa man ang problema. Problems are not thorns, but they are precious stones that make us glitter. Dili na siya mga tunok mga igsuon. Kung mayong tag problema, kasagaran man gud sa ato, maghisgot gani tag problema, mayong na dayon tag tunok sa atong kinabuhi. But actually, ang problems mga igsuon, dili na siya tunok, kundili mga precious stones na siya nga makapahimo nato nga mo glitter kita, musidla kita. So they are precious stones that make us glitter. They are not thorns mga igsuon. So mao na ang problem kung ato gayong tan-awon. Diri sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 nagaingon diha, og pagpasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo, kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Hesus. So sa matag butang nga modangat sa atong kinabuhi, maproblema man na, makalipay man na, or unsa man ang mga butanga, mga kalisod man na, mga kasakit, kinahanglan kuno kita nga magmalipayon. Tungod kay mao kana ang kabubuton sa Dios nga atong buhaton sa matag usa nato kakinabuhi. And why is there a problem mga igsuon? Nganong do na may problema? Ngano mo agi man ang matag tao og problema? Because sa ako nang giingon, pagkatao nato ni ining kalibutan, nataw pod ang problema. Gikaluhaan na ta og problema mga igsuon. Problems are already part of our lives. Whether we like it or not, ang problema party na siya sa atong mga kinabuhi. Dili na pwede nimo nga isalikway because problems are already part of our lives. But there is beauty in problem mga igsuon. Na ay beauty diha sa matag problema. Problems sound negative, and because of that, problems can be avoided. But there is beauty in problem. Mingon ta, may beauty ni anang problema na gani, naapagid siya beauty, no? Tan-aw na to mga igsoon, dunay beauty sa matag problema. Do naman goy tulok ka klase sa problema mga igsoon. Ug unsa maning tulok ka klase sa problema kung atong tan-awon? What are the three kinds of problem? So the three kinds of problem, una, the first one is the correction problem. Hebrews chapter 12 verses 6 to 11. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma, og kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak bagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan? Kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya, kundi mga anak sa gawas. Ang atong mga tawhanong amahan nagkastigo kanato o gitahod ta sila. Dili ba mas labi pang dawato nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong amahan aron makabaton kitag kinabuhi? Kay gidisiplina kita sa atong mga tawhanong amahan sulod sa mubong panahon lamang, sumala sa ilang gihunahuna nga angay buhaton. Apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Walay kastigo nga dili sakit ug dili gayud kini makalipay. Apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton, makaani sa kinabuhing matarong og malinawon. The correction problem. Dunay mga problema nga bunga rapod sa atong mga binuhatan. Tinuyuan rapod nato nga problema. Ngano nga nagka-problema ka? Imo rapod nang tinuyuan. No? Bunga rapod sa imong mga binuhatan.
Usahay, latiguhon ta sa Ginoo or disiplinahon ta sa Ginoo just to know that He loves us. Isip pagpaila ka nato, nga siya nahigugma ka nato. Diri sa verse 9, ang giingon diri ang atong mga tawhanong amahan nagkastigo ka nato. No, ang atong mga tawhanon, ang atong mga amahan diri sa kalibutan, usahay ilatang kastiguhon. Sa gagmay pata moagi ta nila o pagdisiplina apan gitahod ta gihapon sila. No, gidawat nato ang ilang pagdisiplina ka nato ug ato gyapon silang gidawat. Dili ba mas labi pang dawato nato ang pagdisiplina pagkastigo sa atong spiritual father, sa atong espirituhanon nga amahan? Okay, giingon diha sa verse 9 ug sa verse 10, kay gidisiplina kita sa atong mga tawhanong amahan sa mubo lamang nga panahon, di ba? Apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan. Maunay katuyuan nganong disiplinahon usahay kita sa Ginoo. Walay kastigo nga dili sakit igsuon ug dili gayud kini makalipay kanato. Apan sa kaulahian nga mga adlaw kadtong nakadawat sa maon nga pagdisiplina o pagpanton makaani sa kinabuhing matarong og malinahon. Kay atong balikan diha sa verse 6 kay nag-ingon diha disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma. Now what are the causes of correction problem? Una nga cause sa correction problem kining pagpalayo nato sa Ginoo. Mao ni siya ang number 1 cause of correction problem. Unsa man daay ning correction problem mga igsuon? Mahitabo kini siya sa panahon kung ang usa ka Kristohanon mopalayo sa Ginoo. Kung ang usa ka Kristohanon mag-backslide siya mga igsuon. I-expect na lang yun na nga 100% moabot sa imo ning correction problem. Sa verse 6, tanan nga iyang gihigugma, iya gayod nga disiplinahon. Ang tanan niyang anak nga iyang giila. So once nga mutalikod ka sa Ginoo, Kristohanon ka na apan mibiya ka sa imong pagpangalagad, nag-backslide ka, nimbalik ka sa imong daan nga binuhatan, nimbalik ka sa pagpakasala mga igsuon, muagi ka gayod ni ining correction problem. Tungod kay anak ka sa Ginoo, dili siya gusto nga mahilayo kaniya, dili siya gusto nga dili ka mahibalik kaniya. Mao nang iya kang disiplinahon tungod kay iya kang gihigugma. Kastiguhon kaniya tungod kay iya kang giila nga iyang anak. Kay kung dili ka pa niya anak mga igsuon, dili kaniya hatagan ni ini nga pagdisiplina. Sa verse 7 ingon diha, ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak, no? Maubitaw na nga ang bata kung makasala siya, bunalan siya, pasabton siya sa iyang amahan, isip pagdisiplina kanya, pagpaila nga ang iyang gibuhat sayop mga igsuon. Ingon ana usab nga atong Ginoo. Kung dili ka mo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili ka mo tinuod nga mga anak niya, kundi mga anak sa gawas. So mga igsuon, once nga ikaw mo pahilayo, mo talikod sa atong Ginoong Hesukristo, sa dihang nahimo ka ng Kristohanon, iya gayud kang disiplinahon mga igsuon. Na ay mga problema nga moabot sa imong kinabuhi nga isip pagpanton sa Ginoo kanimo, pagkoreksyon niya sa imuha aron ikaw mahibalik sa iyang kiliran. Daghay na tay nakita nga miagi niini ug ayaw itugot nga imo pud ning maagian kay sakit jud kini mga igsuon. Walay pagdisiplina nga dili sakit. Nagaingon sa verse 11, ang tanan nga pagdisiplina sa atong Ginoong Dios masakit gayud kana mga igsuon. Walay kastigo nga dili sakit ug dili gayud kini makalipay. Kung ang bata kastiguhon siyang amahan, dili gayud kana siya malipay mga igsuon. Apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton, muani gayud siya sa kinabuhing matarong ug malinawon. Mao nang giingon sa atong Ginoong Hesukristo. So kining pagbuot-buot nato og desisyon, not consulting to God's will,
Maupod ni ang resulta sa correction problem. Maupod ni ang causes no sa correction problem. Pagbuot-buot og desisyon nga dili mo konsulta sa atong Ginoo kung iya baning kabubuton. Mao na nga moabot sa imo ang mga problema. Kita ang mangita og way o kita ang mangita og paagi para masulbad ang atong problema. Mauna siya ang correction problem. Pagpanton sa imuha. Once nga ikaw mutalikod sa atong Ginoong Hesukristo, moabot gayud kini sa imo nga problema mga igsoon. Correctionon ka sa atong Ginoo aron ka makabalik sa iyang tiilan. And what is the beauty of correction problem? Nganong naa may beauty diha sa correction problem mga igsoon? Tungod kay sa giingon sa verse 7, ang pagdisiplina kaninyo, nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Mao kana ang beauty mga igsoon sa correction problem. Giisip ta niya nga iyang mga anak. Nagpaila kana nga kita mga anak sa atong Ginoo. Mao na nga iya kitang koreksyonan. Mao na nga iya kitang disiplinahon mga igsoon. Tungod kay giisip kita niya nga iyang mga anak. Ang Dios magdisiplina kanato sa marausab nga kita disiplinahon sa atong mga tawhanon nga mga amahan mga igsoon. Ug alang kini sa atong kaugalingon nga kaayuhan. Moanhita sa ikaduha nga kinds of problem. The second kind of problem mga igsoon mao ning gitawag og the test problem. Job chapter 1 verse 1. May taong gingan laghob or may taong gingan lagjob nga didto magpuyo sa Uz. Nagsimba og nagmatinod-anon siya sa Dios. Matarong siya og naglikay siya sa pagbuhat og daotan. Job is a perfect man. He fears God, mga igsoon. Mahadlokon siya sa Ginoo. Usa siya ka taong balaan, mga igsoon, kini si Job. No? Nagsimba siya og nagmatinod-anon siya sa Dios. Matarong siya og naglikay siya sa pagbuhat og daotan. So dunay upat nga kinaayahan ni Job: masimbahon, matinod-anon, matarong og naglikay sa pagbuhat og daotan. Ang story ni Job mga igsoon, familiar kaini sa atoa. Nahibalo kita kung unsay nahitabo sa iyang kinabuhi. Kinsay ni sulay sa iya mga igsoon. Kay kini si Job diha sa Job chapter 1, gisulayan kini siya mga igsoon. Ang nagsulay sa iya mao si Satan. God says to Satan, pwede nimo nga sulayan si Job, buhata ang tanan nimo nga gusto nga buhaton kaniya, apan kining usa ka butang ayaw gayud pagbuhata kang Job. Do not take his life. Ayaw pagkuhaa ang iyang kinabuhi. Only God has the right to take our lives mga igsoon. Tungod kay ang Dios mo inaghatag sa atong kinabuhi, kini atong kinabuhi hinuwaman lamang kini nato sa atong Dios, siya ra pod ang naikatungod nga mokuha sa atong kinabuhi. So mao to yang ingon ni Satan, do not take his life. Mabuhat nimo ang gusto nimo nga buhaton kaniya, imo siyang testingan bisan unsa imong buhaton kaniya, apan ayaw pagkuhaa ang iyang kinabuhi. Wala kay katungod nga mokuha sa iyang kinabuhi. Sometimes we think we are the best compared to other people. Lig-on na ta, kaya nato tanan problema, but be careful mga igsoon, basin testingan ka. Kaya na mga panahon ng usa ka tawo mayon, kaya nako ning akong problema. Wala nako magkinahanglan og Ginoo. Wala nako magkinahanglan ninyo. I can do it. I can solve it by my own. No, pero kinahanglan nga careful gyud ka kaayo basin mo abot kanimo ang mga pagsulay mga igsoon. Just like Adam and Eve. Si Adan ug si Eva gitistingan sila. God test them. Giingnan sila nga do not eat the fruit in the middle of the garden. Ayaw pag-kana ka ng prutas nga naataliwala sa garden. Apan, unsay gibuhat ni Adan ug ni Eva, ni disobey sila sa sugo sa atong Ginoo. Problems came not only because we have done something wrong, but sometimes it is just to test us, no? Dili man lang kay ang problema mo abot ka nato tungod kay nakabuhat kitag sala, kun dili na ay mga problema mga igsoon nga testingan lang ta ni abot sa ato ng mga problema aron pag
testing sa atoa. Mao na nga number 2 nga kind of problem mao nang gitawag og the test problem. Isip pag-testing o pagsulay kanato kung unsa gid kita kalig-on diha sa atong Ginoo. Job is a man of God, but he undergo a test problem. Mi-undergo siya ni ining test problem, mga igsoon. And what are these test problems that Job experienced? Unsa man ni nga mga test problem nga na-experience ni Job? Una is found in Job chapter 1 verse 15. He lost all his cows and donkeys and servants. Kay kini si Job, mga igsoon, kwartahan kayo ni siya nga tao. Daghan siya mga katigayunan, daghan siya mga kahayupan, daghan siya mga servant, mga katawhan. Daghan siya mga sulugoon tungod kay usa kini siya kakwartahan nga tao. So una nga testing nga pagsulay nga nagihan ni Job, nawad-an siya sa iyang mga cows, mga baka, and donkeys and servants. That is the number 1 test nga nagian ni Job, mga igsoon. Ug ang number 2, makita nato sa Job chapter 1 verse 16, he lost all his sheep and servants. Nawad-an siya sa tanan niyang mga karnero og sa iyang mga servants, mga sulugoon, mga igsoon. And number 3, Job 1:17, he lost all his camels and servants. Mga camels niya ug ang iyang mga sulugoon, mga igsoon, nangawala tanan sa iya. And number 4, Job chapter 1 verse 19, he lost all his 7 sons and 3 daughters. Namatay ang iyang 7 ka mga anak nga lalaki ug 3 ka mga anak nga babae, mga igsoon. Number 5, Job chapter 2 verses 7 to 8, he lost his health. Dili lang kay nangawala sa iya tanan ng iyang mga kahayupan, mga servants niya, mga sulugoon, ang iyang mga anak nangamatay tanan, mga igsoon, hasta pagyud ang iyang health nawala sa iya. He lost his health, mga igsoon. Nasakit si Job, ang iyang lawas wala na, nabalik sa maayo niya nga lawas, nakabaton siya balatian sa tibuok niya nga lawas, mga igsoon. Number 6, Job chapter 2 verse 9, he lost his wife. Dili lang kay nakabaton siya sakit, mga igsoon, na puno og daghang nuka ang tibuok niya nga lawas, kundili ang isa pa gyud nga pagsulay nga iyang giagian, gibiyaan siya sa iyang asawa, mga igsoon. He lost his wife. Og ang last, number 7, Job chapter 3 verse 36, he lost his friends. Gibiyaan siya sa iyang mga higala. Daghan nga mga test problems ang nagian ni Job, mga igsoon. Miagi siya niini tungod kay usa siya kataong matarong, usa siya kataong balaan nga nangalagad sa Ginoo. Nagtuman siya sa kabubuton sa atong Dios. Gisulayan siya sa atong kaaway, mga igsoon. Kung unsa gayud siya kalig-on diha sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Apan bisan pa niining tanan nga midangat niya, gilikayan niya ang pagpakasala ug wala niya basula ang Dios, mga igsoon. Atong basahon diha sa Job chapter 1 verses 21 to 22, miingon siya, nataw ako nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo maoy naghatag ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan. Ug bisan pa sa tanan nga midangat kaniya, gilikayan niya ang pagpakasala ug wala niya basula ang Dios, mga igsoon. Maunay gisulti ni Job, sa grabe nga nahitabo siyang kinabuhi, nawala sa iya ang tanan, mga igsoon. Ang iyang mga kabtangan, ang iyang kayamanan, ang iyang mga kahayupan, ang iyang mga sulugoon, ang iyang mga anak, ang iyang asawa, ang iyang mga higala, ang iyang maayong lawas, iyang health, nawala tanan siya, mga igsoon. Apa nagaingon sa 21, unsay gisulti ni Job, nataw ako nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo. Nataw ako nga walay dala diri sa kalibutan ug mobiya usab ako sa kalibutan nga wala koy dadon. Ang Ginoo maoy naghatag ug siya usab maoy nagbawi. Pagkataw nato nining kalibutan wala tay dala, mga igsuon, no? Wala tay dala.
bisan gamay wala tay gidala. Nataw kita gikan sa taguangkan sa tong inahan nga hubo mga igsuon. Og mamatay usab kita nga hubo wala usab kitay madala. Dili nato madala ang mga kwarta, dili nimo madala ang imong mga kayamanan, imong anindot nga balay, ang imong anindot nga mga sakyanan, ang imong trabaho, ang imong daghang salapi, di nimo na madala mga igsuon sa diha kung ikaw kuhaon na sa Ginoo. Moabot na sa imo ang kamatayon. Mao na gisulti ni Job, nataw ako nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo mo ay naghatag ug karon iya nang gibawi ang iyang gihatag kanako. Og bisan pa sa tanan nga midangat kaniya, gilikayan niya nga siya makasala ug wala gayud niya basula ang Dios mga igsuon. Mao nay anindot kaayo nga kinaiyan ni Job. Wala gayud niya basula ang Ginoo. Gilikayan gayud niya nga makabuhat siya og sala bisan sa nang hitabo siyang kinabuhi. God designed problem not to put us down but to lift us up. Gidesign sa Ginoo ang problema mga igsoon. Dili kay i-down kita mga igsoon, kundi dasigon kita nga mustaas kita, nga ma-lift up ta niya, ma-encourage kita mga igsoon. Dili kay i-discourage kita. Mao nay design sa problem mga igsoon. God designed problem not to put us down but to lift us up mga igsoon. Doon ay saying sang nagaingon, I learn on my mistakes. Sa ako ra pong mistake, sa ako ra pong sayop ako naka-learn. Now, what is the beauty of test problem? Kay matag problema mga igsuon, do na guide ka na siya beauty. Ang correction problem na siya beauty, no? Pagdisiplina ka nato tungod kay giisip kita sa Dios nga iyang mga anak. Now, ang test problem, unsa man po'y beauty niya na mga igsoon. The beauty of test problem is, there is a reward after the test problem. Na ay ganti nga imong madawat mga igsoon sa dihang ikaw mulahutay ni ini nga test problem nga imong na-experience mga igsoon. There is a reward. Tan-aw na to si Job. Job chapter 42 verses 10 and 12. Si Job mga igsoon or si Job mga igsoon milampos sa iyang test problem. So doon na siya reward nga dadawat gikan sa atong Ginoo. Verse 10, unya human makaampo si Job alang sa iyang tulo ka higala, gibalik sa Ginoo ang iyang kadato. Gibalik sa Ginoo ang kadato ni Job o gidoble pa kini. Si Job dato ng daan mga igsuon. Unya sa dihang milampos siya sa pagsulay sa iyang test problem, double pagid sa Ginoo, gidoble pagid sa Ginoo ang iyang kadato. Times 2 niya mga igsoon. Unya verse 12, gipanalanginan sa Ginoo ang katapusang mga adlaw ni Job, labaw pa kaysa kaniadto. Hangtod sa iyang kamatayon mga igsoon, ang Ginoo nagapanalangin kang Job mga igsoon. So gidoble sa Ginoo ang iyang panalangin ngadto kang Job. Ingon ana mga igsoon, pag ikaw mulampos sa imong test problem nga imong naagian, kining pagsulay nga atong naagian, kining mga problema mayon ta nga Christian naman ko, nangalagad naman ko sa Ginoo, wala man ko nibiya kaniya, pero nganong daghan man kog mga problema, mga igsoon pagsulay na sa imo. That is a test problem, just like Job. Si Job gisulayan kung unsa gid siya kalig-on sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay usa siya kataong matarong, usa siya kataong balaan. Gisulayan siya mga igsoon. Kung talikdan bagayod niya ang Ginoo. Apan bisan pa sa tanan nga mga naagian ni Job nga pagsulay, wala gayod niya balika sa ang Ginoo. Wala gayod niya talikde ang Ginoo mga igsoon. So kung dili nato madawat ang reward nga ato unyang dawaton sa dihang mulahutay kita ni ining test problem, hinumdumi mga igsoon, nga kung dili kini nato madawat diri sa kalibutan, didto na lang unya sa langit nato kini dawaton mga igsoon. Kung maingon man ka nga, wala man ko naparihas ni Job, mga igsoon, tuas sa langit, naghulat ang imong reward. Doon ay sayings nga nagaingon, you cannot see the beauty of the forest when you are in the forest. You can only see the beauty of it
when you are out of the forest, mga igsoon. Dili nimo makita ang beauty ni anang maong forest, ni anang lasang, kung naa ka sa sulod sa maong lasang. Apan sa dihang mugawas ka ni anang forest, mga igsoon, diha nimo makita kung unsa di ay kanindot kanang lugara. So you cannot see the beauty of problem kung anaa ka pa sa sulod ni ini. Makita lang nimo ang beauty ni ini sa time nga masulbad na kini, mga igsoon, no? Kay sa diha nga nagatubang ka pa ni ana nga problema, dili gyud nimo makita ang kaanindot ni ana samtang wala pa kana masulbad, mga igsoon. Makita lang nimo ang beauty ni anang test problem sa dihang masulbad na kana, mga igsoon. There is beauty in problem, no? Dili kita angay maguol, dili kita angay nga ma-discourage sa tahang moabot ka nato ang mga pagsulay, ang mga problema tungod kay na ay beauty ni ana. Sa test problem, mga igsoon, ang beauty ni ana, there is a reward. Ug moanhita sa ikatulong nga klase sa problema, the third kind of problem, kining gitawag the opportunity problem. John chapter 11 verse 5, gimahal ni Jesus ang magsuon nga si Marta, Maria ug Lazaro. Kining si Maria, si Marta og si Lazaro, mga igsoon, managsuon ni sila, and they are the friend of Jesus. So kung moingon tag opportunity problem, these are the unexpected problem, mga igsoon. Diha sa John chapter 11, makita nato diha ang story about Marta, Maria and Lazarus, mga igsoon. Naghisgot diha mahitungod sa kamatayon ni Lazaro, ang igsoon ni Marta ug ni Maria. It tells us the death of Lazaro. So, sa dihang namatay si Lazaro, mga igsoon, mao ni ang unexpected problem nga giatubang ni Marta ug ni Maria. Kinsa may nahibalo nga mamatay si Lazaro anang adlaw o anang orasa. Mga igsoon, wala ta mahibalo kanus ata kuhaon sa atong Ginoo. Wala kita mahibalo, mga igsoon, kanus ang atong kamatayon, mga igsoon. Kay kung mahibalo pa lang kita kung kanus ata mamatay or kanus kuhaon sa Ginoo ang atong hinulaman nga kinabuhi, mangandam gayud kita, mga igsoon. Di ba? Kung ingnon pa lang ta kining adlaw, kuhaon na nako imong kinabuhi. Kining orasa, kuhaon na nako imong kinabuhi. Mangandam gayud kita. Apan tungod kay wala kita mahibalo kung kanus kita kuhaon sa Ginoo. Kung unsang orasa kita kuhaon sa Ginoo. Mao nang kanunay kita mangandam, mga igsoon. So kining kamatayon ni Lazaro, it is an unexpected problem nga niabot sa kinabuhi ni Maria ug ni Marta. John 11:21 to 22, nagaingon, si Marta miingon kang Jesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon. Hinoo na sayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. We cannot postpone death beyond the control of human being. Sa giingon ni Marta, mga igsoon, kung dinhi ka pa lang Lord, dili unta mamatay ang akong igsoon. No? These problems are not meant for us to endure. Kining unexpected problem. Opportunity problems are unexpected problems nga moabot sa atoa. Wala nato gi-expect, wala nato dahuma nga moabot ka nato, mga igsoon. Gitawag ni siyang opportunity problem kay diha nimo makita ang gahom sa Ginoo. Ang unexpected nga pagabuhaton sa Ginoo kanimo, opportunity nimo nga makita kana, mga igsoon, diha sa opportunity problem. Unexpected problem. That is an opportunity problem. Kung moingon ta, mga igsoon, og unexpected, wala nimo gidahom, wala nimo palandunga. For example, unexpected visitors, usa ka tribo nga kaparintihan moabot sa imong balay nga wala ka makapangandam.
Wala kay bugas, walay trabaho imong bana, nawad ag trabaho, wala mo'y pakatulgan sa ilaw, walay kwarto. So unexpected gayud mga igsoon. Wala nimo gidahom kana nga problema nga moabot sa imuha. Unexpected accident. Wala pod nimo gidahom nga moabot kana nga problema. Unexpected sickness. Wala nimo gidahom nga naay nasakit sa inyo nga wala ka makapangandam. So there is a saying that says, life never comes as a bed of roses. Everyone has problems in their life. Matag usa ka nato na ay mga problema sa atong kinabuhi, mga igsoon. Walay tao nga walay problema. Kitang tanan gayud muagi og mga problema, mga igsoon. Muagi gay kitag mga problema sa atong kinabuhi. Samtang ani apa kita diri sa kalibutan. Kaysa ako nang giingon nga pagkatao nato nining kalibutan gikaluhaan na kita og problema, mga igsoon. Kauban na nato, that is already a part of our lives. Kay walay lami kuno ang kinabuhi kung walay problema. So, naay quote nga nag-ingon, the best years of your life are the ones in which you decide your problems are your own. You do not blame them on your mother, on the pastor, on your friend, or on the other people. Mao kuno na siya nga ang the best nga tuig sa imong kinabuhi. Sa diha nga mo decide ka nga atubangon nimo ang problema sa imong kaugalingon. Dili nimo daganan kun dili imong atubangon ang problema. Dili nimo i-blame sa uban nga tao, dili nimo i-blame sa imong inahan, dili nimo i-blame sa imong pastor, dili nimo i-blame sa imong higala, dili nimo i-blame sa uban nga mga tao, no? Nga dili ka pwede mo ingon nga tungod manggod ni mama na ingon ani ko, tungod manggod ni pastor nahitabo ni nako, tungod manggod sa akong higala, tungod manggod sa akong amiga, tungod manggod ninyo. Sama sa gibuhat ni Adan ug ni Eva, mga igsoon. Sa dihang gipangutana sila sa Ginoo, gikaon ba ninyo ang akong gidili nga inyong pagkakaunon? Kaysa diha nga gitawag sila sa Ginoong Dios diha sa Garden of Eden, nanago sila, mga igsoon tungod kay nahadlok sila sa atong Dios. Ni disobey sila. Ug unsay gibuhat ni Adan, niingon siya, tungod manggod sa babae nga imong gihatag kanako. Giblame niya sa babae. Unya si Eva pod mi blame pod nga to sa snake. Tungod manggod sa bitin. Mauna nga ni disobey ko sa imo, Lord. So dili nimo pwede nga i-blame ngadto sa uban. No, mao na nga the best year, the best nga tuig sa imong kinabuhi, mga igsoon, sa diha nga moatubangon nimo ang imong problema. Ayaw dagani ang imong problema, mga igsoon. So if we have no problem, we will not grow. Ang tao nga walay problema, dili na siya motubo, mga igsoon. Kay ang problema mao nay makatabang ka nato nga mo grow kita sa atong spiritual life. Kung wala kitay problema, dili pud ta makorek, mga igsoon. Kung tan-aw nato ang atong problema nga negative, then you keep running away from problems. Kung negatibo ang imong panglantaw sa problema, imo gayud ka ng sibat-sibatan, mga igsoon. Dagan-daganan gayud nimo ang imong problema, dili nimo atubangon. So kung imong tan-aw na imong problema as a negative, maka-attract pug ka og mga negative nga mga tao, mga igsoon. Negative thinker nga mga tao tungod kay negative ang panglantaw nimo sa maong problema. So opportunity problem. What is the beauty of opportunity problem, mga igsoon? The beauty of opportunity problem is diha nimo makita ang gahom sa Ginoo. Ang unexpected nga solution sa imong unexpected nga problema, mga igsoon, diha nimo makita. Opportunity na nimo nga makita nimo ang tubag o ang gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi. Diha nimo makita ang pagpanglihok sa balaang espiritu, ang pagpanglihok sa Ginoo, mga igsoon, unsaon niya pagsulbad ang imong unexpected nga mga problema. Wala nimo gidahom nga mga problema. So that is an opportunity problem. So as a conclusion, mga igsoon, remember there is beauty in problem. Kung naay problema nga moabot kanimo, ayaw isipa nga silot ka na sa Dios kanimo. Ayaw isipa nga gaba ka na kanimo. Kayang uban mo ingon nga gigabaan daw sila, mauna nga nagka-problema sila. No, mga igsoon.
Ayaw isipa nga silot ka na kanimo ang mga problema, because problems are meant not to put us down but to lift us up, mga igsoon. Dili kay i-down kita ni ana kundi ipataas kita ni ana, mga igsoon. So kinahanglan nga positive ang atong panglantaw sa mga problema nga moabot sa atong kinabuhi, mga igsoon. Who we are is what we attract people. So it is a challenge for us not to view or not to look at problem as negative. Because in every problem, there is a reason for that, mga igsoon. Ayaw tan-awang imong problema nga negative. Kay kung negative ang pananaw nimo sa imong problema, mga igsoon, dili gayud ka na masulbad. Negative yun ang ma-attract po nimo nga mga tao. You can also attract negative people, mga igsoon. So kung doon ay problema nga moabot sa imong kinabuhi, atubanga ka na. Atubanga ang imong problema. Ug ayaw dagani ang imong problema, mga igsoon, because problem is already a part of our life. God gave us a problem. God help us to solve our problem. Na yung mga problema, mga igsoon, nga pag-testing lang sa atoa. No, testingan lang kita og naapoy mga problema, mga igsoon, sa ato nang gihisgutan nga pagsulay lang kana kanato, naapoy opportunity kana nga diin makita nato ang gahom sa Ginoo, makita nato ang iyang pagpanglihok sa atong mga kinabuhi, mga igsoon. Og naapoy mga problema nga pag-correct sa atoa, no? Mao na usay tagaan ta sa Ginoo og problema, he will give us problem to correct us, mga igsoon. Pagdisiplina kanato, that is a correction problem. Labi na kung anak kanya o niya mitalikod ka na sa iyang sa pagpangalaga diya kanya nag-backslide ka, hata mo undergo gyud ka, mo agi ka niining correction problem, mga igsoon. Isi pagdisiplina niya kanimo aron ka mahibalik sa iyang tiilan. Dalaygon ang Dios niining adlaw, mga igsoon, og salamat sa mensahe nga atong nadungog, og God bless us, og atong ibalik sa iya ang dungog ug ang